maayo gid siya, no? Maayo siya mo kanang gitawag og mulingla. Sa Genesis chapter 3 verse 1 atong mabasa na siya kung giunsa sa bitin pag-ilat ang tao. Yan sa Bible, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yeah, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Inana siya kamaro. Kasi pasulod-suloron ka, nadugay, nabitik na deka. Pero, mubalik na sa text na to, in siya, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be therefore wise as serpents. But pasot, maabtikon ta, magmatngon ta, mamalamon, kanang kita wise jud ta. Kinalang dili kita mailad, dili ta malipat sa kanang malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Kay once nga mailad ta, ang mahitabo sa tuwa, dili na ta maka-focus sa atong tumong sa paghimaya sa Dios. Pareha ba na anang nata sa game? Kung nadula ka, like for example, basketball, kung ang imuhang dula o kanang imuhang focus ana ni Harrison, malipat ka, ang mahitabo dili na ka diha sa maong kining pagkaog ang mahimo nimo. Tong una, sa dahil nagdula pa ko sa basketball, nahimo kong assistant playing coach during sa time nako. Sikat-sikat man po tong una kay nang champion sa among panahon tong una. Pero mo ang basketball body contact man ginadto sa masakitan gyud ka. Nya imo gyud ma-resign nga gituyuan na gid ka wa. Ayaw mo na manibalos na ka. So balos lang gid ka. So dili na ang imong panguna-una dili na totally focused unsaon nga kasyat ka, unsang makadaog mo. Labi na ang imong mga kauban magbinugaong na. Na term magbinugaong ba? Pastada man unta tong isa. No? Kay dili man ka mo daog anang dribble bisan pag maay ka mo dribble, walay hingdaog sa basketball sa dribbling. Sa basketball tong shoot gyud. Pag makagunit sa bola, murag irong buang, dagan kidagan hala. Isa di ka shoot. Kaya ba niya nga sundon niya na mo na ang trabaho sa coach. So, sino ang atong master? No? Sa pagkinabuhi, ingon nga Kristohanon as sheep in the midst of wolves. Nay pastor. Na mo-comfort ang pastor, mo-tudlo ang pastor. Nya, kung imong sabto ra bahin noon, gansi ang pastor. Kaya ka-comfort siya sa kadaghanan, pero usahay walay bisag isa nga mo-comfort sa pastor. Ano? Patong sabto no? Nya, sa panahon nga magwali na siya kay gipa-deliver sa Ginoo sa mensahe, kasukan pa siya sa giniliberan. Wala paraan na naghatod sa parcel ba? Nya dili mao gikasukan sa kuan, gideliveran sa parcel ano. Kini nga dili man nimo wala kilabot ang delivery ana. Nga ang sa dumidala sa mensahe. Gipa-deliver na sa Ginoo para sa kada usa. Para sa kayuhan nato. Kung masako ka sa rider, na abnormal ka. Nagito sa sayo kung di man gid mao ning kana. Kung sir dili gid mao ang dunya, pwede ako na lang ibalik ni sir. I-cancel na lang ni siya kay dili mao akong order. Napoy usay rider masoko. Ambot nga na kay napay mga rider away problema sir. Napay siya sa man duha ka ni kay cancel to ni. Napay mga rider nga masoko sila kung i-cancel. Ada masoko na ko niya. Rider magano, ikaw ra mag-deliver na oh. So nganong masoko makag-i-cancel ako ni. Nga ako man ning kwarta ang ibayad dili man imo. Ang imong trabaho ingno nimo tong shop dito nga wala gidawat kay nga naman dili mao ang gidala nako. Ani dire sa Bible pag once nga magwali ko ayo ka suko kung akong gideliver insakto ng imong parcel kay ganoon iguro mo ko gisugod sa Ginoo ani. Nakita sa Ginoo nga ikaangay sa imo. Dawat ta. Iguro mo ko nag-deliver parcel. Pero kinalabas, deliver na ako na siya para sa ayuhan sa atong kalag. No?
Irani ang kinabuhi. So dinhi kung atong tan-awon maigsoon, ang emblem, no, kanang symbol ba, symbol, emblem. Siya, it is the wisdom, no, emblem of wisdom and cunning. Manang gigamit sa Ginoo ang serpent tungod kay na siya wisdom and cunning. Kanang kantaw pagka marunong gid niya ba, maigi siya mo pasikot-sikot. Oh. So dapat sa kinabuhi nato samtang niata sa kalibutan, kabalo ta mo pasikot-sikot nga mapatigayon ang tanan sa insaktong paagi. No? Mo buot pasabot sa Ginoo anak, be wise as a serpent, pero itya be harmless as a dove. Nganong ningon ana man sa pagistorya? Kung atong sabton maigsoon, ang tibok kalibutan usa sa malhimo og kining emblem o kanang ang emblem kanang ang Egyptian kanang nakakita mo sa kanang ilahang sa English gitaw na hieroglyphics, no? Hieroglyphics kay mura siya kalog niya pero gibutan na kibali nga na emblem sa kanang bitin, no? Na bitin gaana ang bitin, ano? Diha sa amo si Bisaya na hieroglyphics. Mura siya kibali og kalo, no? Unya na diha gibutan nga gaana ang bitin. Sa English hieroglyphics, sa ato ang murag kalo, no? Ana siya. So kung atong sabton maigsoon, siya as a symbol of wisdom. So ilan nang gipakita sa ila nga nagsuot sila na ingon nga maalamon sila. So kung atong sabton maigsoon, diri gusto sa Ginoo nga atong himuon ingon nga maalamon para sa kahimayan sa Dios. So dinhi aning statement siya, probably the thing in which Christ directed his followers here to imitate the serpent was in its caution in avoiding danger. No? Ang purpose nganong magmaalamon aron makalikay ta sa kadaot. Ayaw mo kalimot nga giluwas sa Ginoo, gipangga ta niya. So dili na to ang busaran. Kung giluwas ta sa Ginoo aron di ta matuk impierno, ingon ang puno sa Ginoo, unta sa pagkinabuhi mag-amping punta nga dili ta madaot. So in danger, no, kaya mapalayo to sa delikado kan danger, to avoiding danger. So dili atong makita maigsoon nga no animal equals them in the rapidity and skill which the events in escaping danger. Ang bitin, nakabantay ka kapag naibitin, pag tao bisan ang tao mo atras, kabantay mo. Diya, tumiyaging bulan, nato September man to. Tingali mga first week or second week sa September. Tabi na ang mga parents, tabi na sila, usay magtabi sila, nakusok yung tingog nila. Niya, magbaka siya, pasagdan na ako kay, di man tingali makatugaw dito, kay aircon may lang paano, okay na? Nikalit og syagit ang upat ka mga ladies, kay ang ilang nakita bitin. Wala ni kumingking niya. Tingali mga duha ka dangaw na ko. Unya isig tungtong na isa ka bangko bibo kay paminawon ba kay ang duha ka mama pagtala bitin lukso din sila sa kining bangko. Unya pareha sila nga nagdungan din sila sakay ba. So isa lang katiil ang lagi anak kay aron mo igo sila sa bangko. No sa mana ano ba kaya mo sa sakita na ko. No sila sa pasor bitin. Tung bitin dia sa dia pa sa kuan haligi ubos daskasan ada sa kan kining simento ra gibalin ana siya padulong dito sa ilaha ana ba di perting hinambid-hambid punta permito dali ana ka change position hinoon lukso din sila duha sila kamo isigala sila sa bangko isa ra ka naghay bangko unta pero ning kamot gid sila nga di sila maabot sa bitin ngano to kay nahadlok sila ana di gawas nako paggawas nako iko duha ka dangaw ko dili na bisa pag ako ning matamakan des buko-buko ani di gini makaana sa ako lapat kito ko chinilas laban ana ora mo kun ang siyo ana de wa nakairog ang bitin pero kay sa ngalan nga hinglihok ko man nya aksyon ko mag-anang baba ana makapatay pagid gihapon digawas na mo dok kana kog bato yang ulo da patay hinon siya. Ang nganaog, mo pa'y pagkapanganaog sa duha ka mama. Kaya siya nga, hala,
Hindi guday ka sa bangko, no? Be wise. So magmatmon ta dili ka na magminaro, kanang maalamon ba? May kaalam aron maka-escape sa danger ang purpose niya. So kung atong sabton maigsoon, si Christ na, so said Christ to His disciples, you need caution and wisdom. Dapat magbantay ta, no? Kay ang trabaho sa kining sa diri sa tumoy kining gitawag na to og doves, no? Atong makita maigsoon nga doves are and always have been a striking emblem of innocence. Pag may dove gani, ang iyang symbol ana is innocente. So, unsay purpose nga nang ingon man ang Ginoo nga be harmless as a dove. Bot pasabot nagkinabuhi ta nga kanang urang sa bata ba nga dali tudluan unya badlungon urag mahadlok siya kanang kas authority na. Ang sa dove atong makita maigsoon nga ang dove is an emblem of innocence. Most men would foolishly destroy a serpent, but it ever so harmless. Yet few are so hard-hearted as to kill a dove. Na kung sa atong pangakahimutan kibali, kung bitin, no? O dali-dali kita nga patyo na ito ng bitin. Pero kalapate, mura dili ikaw magtingwa nga patyo ni mo siya, kaya dili man siya makadaw. No? Ingon anak ko doon ta ang kinabuhi sa Kristohanon, diri sa kalibutan, dili unta kung makadaot ta, kanang kanang makadani or kanang gitawag na makatakod ta nga makaayo, dili kung makatakod nga makadaot. No. Inani unta sa kinabuhi nato. So, to be wise and harmless. Kanang magkinabuhi tang maalamon unya kanang harmless dili makadaot ba? Unsaon dai ni siya? Naitulo ka butang ang itong hinumduman. No? It is a very common para sa akong study. Common ragit kayo siya ang gikinahanglan di ay. Kung baga kanito, basic lang ba? Mga basic nga gikinahanglan nato as Christian. Ingon sa Luke chapter 22 verses 39 and 40. Ingon ang Bible. And he came out and went as he was wont, no? As he was wont to the Mount of Olives. And his disciples also followed him. Verse 40. And when he was at the place, to sa Mount Olive, he said unto them, pray that ye enter not into temptation. Kung atong makita, kung atong sabton maigsoon, ang pinaka-the best na example, ang gihimo ni Jesus Christ during sa earthly ministry niya. Sa panahon nga naala siya ani, na-engage ani nga trabaho, naala sa kalibutan, ang ginahimo ni Jesus Christ, adisir siya, muadto sa kanang ang iyang pag-Paul blast sa iyang ministry diri sa kalibutan, he prayed first, no? Nag-pray siya for 40 days and 40 nights. Kung atong sabton maigsoon, it is a sacrifice. Adisir siya muatubang sa dako nga buluhaton, nag-ampo siya. Oh. Kunya, gisulayan dayon siya. Sa dihang gisulayan siya maigsoon, wala ka atraka ang kining kaaway tungod kay iya man gibarugan, no? O iya man gihimo ang mga butang nga mahimong harmless siya o mahimong wise siya. So unsa man ning gihimo ni Jesus Christ di ay to equip us to be wise and harmless. First, kining gitawag prayer. Prayer ang pinakaunang gihimo ni Jesus Christ to face challenges. And during sa iyang challenge, he prayed. Sa kinabuhi nato maigsoon, ay mo kalimot nga ang prayer is a great tool, no? Ito great kinigitaw to weapon nga makapapildi sa atong kaaway. O makapapildi, no? Nga makapahimo natong madawgon. Usa sa atong kaaway maigsoon sa Kristohanong kinabuhi, ato ba yung kaugalingon? Atong unod. Usa sa pinaka dako natong kaaway sa pagkinabuhing Kristohanon ang atong unod. Nakabantay mo, na usahay nga kini, maanat ta sa bulaton sa Ginoo pero dili ta makahimo kay ang atong giuna, ang atong unod. Ang demand sa ato ang kaugalingon. Wanang kaaway na to na.
Pero may nampuon ka, mapildi nimo imong unod, mudaog ang imong spiritual. So usana sa kinahanglan nato to be wise and harmless, no? Son or children of God. We need to be praying. We need to pray. Kaya nga naman, kung mag-ampo tayo ng pulong sa Ginoo, usa sa atong iampo ang wisdom. Di lang kung mag-ampo tayo may lawas, protektahan ta sa atong trabaho, unya naatay mga customers sa ato ang businesses. I-appeal pag-ampo ang wisdom. Kay ang wisdom gikinahanglan to kada adlaw. Matag karon niya gikinahanglan nato na bisag unsa imong businesses, bisag unsa imong transactions, gikinahanglan nimo ang gitawag nato nga wisdom. Ngunang ingon sa Proverbs, wisdom is the principal thing. Oh. So gikinahanglan iampo nato na kay kinsa sa ato adlaw nakulangan og kaalam, ingon ang James, mapangayowa siya. Nadili siya mamuyboy sa ato, muhatag gid siya. Oh. Pero siguro wala nga nangayo ka diha sa pagtuo. Kaya kung nangayo pa, nga di pastor, kaya mga ito sa ginawa lagi. Alam ka, man duha-duha man sab ka. Kinahanglan mo duol ito sa Ginoo, nag-ilata nga makimo niya. Ingon ang Bible. So, pray for wisdom. Secondly, we need to pray for knowledge. Mag-ampo kag kaalam, mag-ampo ko kag kahibalo. Gikinahanglan nato na sa kada adlaw natong pagkinabuhi ni yuta. Wisdom, knowledge. And letter C is our understanding. Maikson kung niini ang tulo na ang kabuot nato. Kanang discernment, kanang kita makamatmunta, no? Nay kanang saning nga word kahimatngon. So ko sa English kalimot na hinong kuan eh. Na kay kahimatngon ba, no? Makamatikog na rin nga dili gid maayo ng himuon niya sa kuha ba. Na makamatngon ka na. Nana kay kaalam, nana kay kahibalo, nana po kay salabutan. Ang mahitabo maigson makamatngon ka ay dili ni maayo. Asa nato na sila kuhaon? Pangayoon nato sa Ginoo through prayer. To be harmless, to be wise and harmless, we need prayer, no? So 1 Timothy chapter 13, this will be the second thing. To be wise and harmless. 1 Timothy chapter 4 verse 13, yun ang Bible, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Kung atong sabton maigsoon ingon ang pulong sa Ginoo, ikaduhang butang, to be wise and harmless, we need to engage reading of God's holy words. Dili ta mo improve. Bisag unsaon nimo sa pagkinabuhi diri sa yuta, nga molambo imong espiritu ng bahin, dili gid pwede kung wala ang pulong sa Dios. Imposible na gina. Murag kauban ra man na siya ba nga ang nagtudlo wala maluwas, unya ang gitudluan nga luwas. Imposible man na. Unsa na nga klase ng mga tao diya nga ang nagtudlo gani wa gani kasiguro, unya ang tinudloan hino nakasiguro, binuang man na. Imposible kayo nga managtubo ta spiritually nga wala ang pulong sa Dios. Kaya nga naman sa sinugdanan ngano nakaangkon kag kaluwasan tungod ba yan sa pulong sa Dios? Nga naman kay hintuo ka sa gi-explain sa pulong sa Dios. Asa daw gikan ang pagtuo? Gikan pa daw sa pagpatalinhog sa pulong sa Ginoo. Na imposible nga mutubo ka nga wala ang pulong sa Dios. So dili gid pwede maigsoon nga mahimong wise ang Kristohanon, mahimo siyang harmless nga wala ang pulong sa Dios. Mag-ampo lagi ka, nag-ampo man ka, pero wala man po ka na malandong sa pulong sa Ginoo, wala ka. Kung baga ba, nagsige ra kag inom og tubig, nya wala kay kaon, magniwang ka. Like fasting man na. Sige na inom tubig. Hindi po pwede nga mulapas kang 40 días, kaya kang Jesus Christ 40 raman. Sa maximum na to. Diyos man ito nga nagpakatao, hindi pwede sa ato. Pero kung muabot ka ng 40,
Na, may magpapil-papil na tingali ka anak. Ang imong tiyan ana hapit na mo pilit sa imuhang dugukan. Ano? Na may biblical capacity. Nay light, nay hard. Pero dili good. Di good pwede nga dili ka mukaon sa taas kay nga panahon. Mukaon gyud ta. Kaya naman sa atong pagkaon, gikinahanglan nato ang vitamins and minerals sa atong lawas. Wala nagmatter na po na kung unsa nga klase sa imong pagkaon ang imong ginatake. Aron nga muhimsog imong lawas. Kaya na may tulog kang groups nga gisgutan sa atong pagkaon baya, ang go, glow, and grow. Di ba? Kung ang tanan imong gikaon pang grow lang tanan, walay glow, walay glow, walay go, imbalance na. Dapat na man ang tulo. Kada adlaw na unta ng tulo. Go, grow, and glow. Asa na to makuha ang glow? Mga fruits. Asa na to makuha ang go? Kanang gitawag ito mga carbohydrates, no? Na yung mga carbo ng mga pagkaon. Asa na to makuha ang grow? Saan to sa grow? Basta ka ng tulo. Na mag-uban na siya. Oh. Mahimong nindot ang imuhang lawas. Kaya naman ang grow foods, ang glow foods, no? O ang go. Mag-uban na sila. Dili, sigo ka ng silingan na to. Kaya ba si kaono ni mo na sige ingo, butos pastor nga apel daw sigo. Pilido ko na ni go, no? Na, ang group of foods ba? Go foods, grow foods, o glow foods. Gikinahanglan na sa atong lawas, no? Aron nga mahimong himsog ang atong panglawas. Sa lawas ba na? Sa spirituality na to, pulong sa Diyos. Amen? Kung nakilantag go, grow, glow, groups of foods, dapat ang pulong sa Diyos tiunay nga atong ipakaon sa atong spirituality. Aron balance, himsog ang imong lawas, himsog po ang imong kalam. Amen? Mahimo kang wise, harmless pag yun. Dili ka makadaot ba? Oh. Sumunod gikinanglan sa dihang magbasa ta sa pulong sa Dios para makakuha ta og instruction. Instruction na diha ang pamaagi unsaon pagkinabuhi para makalipay ka sa Dios. O sa laing bahin ikaw magmalipayon usab. Vice versa man eh. Kung maghimo ka sa mga butang kahimot-an sa Dios, makalipay ka sa Dios, unya lipayon po ka sa Dios. Di ka safe o atong buhaton. So, in reading of God's holy words, makakuha tag instruction, no? Nanong mubasa kita sa Bible for instruction. Letter B, we need to read God's word, God's holy word, because of the informations. So, not only for instruction, but also for information. Diha ta makakaton nga hala ingon ani di ay ni siya mo din ay bot pasabot aning mga butanga. Kaya ina samtang nag-prepare ko padulong diri hindool si Kirin sa kuha, yung gipabasa sa kuha, ipatan-aw ko niya atong nasa Proverbs 1:10 man tingali na, if sinners entice thee, consent thou not. Unsa di bot pasabot niya? Ang buot anak pasabot sa atoa nga kung naay mga tao, no? Mga makasasala mangyapon na sa samihan to, no? Naay mga tao muagni si moa, muagni sa imo aron muhimo ani mga butang nga dili maayo. Ingon ang Ginoo, ayaw mo magsugot nila. Buot pasabot di mo sila sundon. Kaya makita nimo dili na, like for example, Manoles panalitan sila. Kuyog ta, kaya ba humanta ni porta magkakwarta ako kay ni nga kwarta. Giagni ka niya, pero dili ikaayo, ikadaot. Ingon ang Bible, ayaw consent, ha? Consent daw not. Ayaw pag uyon nila or ayaw pagsugot sa ilaha. Sa purpose, aron dili ka madaot. If sinners entice, the entice means lingla, agni. Ano? Wala ang kulong entice. Agnihon ka. Aghat-aghaton ka, wala ang kulong entice. Consent daw na. Consent means ayaw magsugot or
Consent means pagtugot nimo. Yun, ayaw pagtugot. Dinhi atong makita Maigson, nganong magbasa ta sa pulong sa Dios, not only for instruction but also information. Ano sa ata nahibalo nga ang kaluwasan sa atong kalag pinaagi ni kang Jesus Christ. Tungod sa pulong sa Ginoo nga nag-inhatag information sa ato nga siya day ang nagbayad, siya day ang pakamatay, no? Siya day ang kapasayloan sa atong sala. Gilubong siya pero nabanhaw. Asa man nato ng information nakuha? Sa Bible. Dili lang para sa kaluwasan ang naay information sa Bible, hasta ang pagkinabuhing Kristohanon. Unsaon nimo pagdumala imong panimalay, yun sa nimo pagkinabuhi ang pulong sa Dios, naay information ng Bible ana. Lahi-lahi nga sitas ang imong makita, mabasa diha sa imong pagpamalandong o diha nimo makatunan nga naa day information bisan sa pag-eskwela, naa. Bisan sa pagkinabuhi, naa. Bisan sa pagpangulitaw, naa. Pagpatigayon sa babae o lalaki, naa. Unsa ang good manners and right conduct, naa. Kumpleto ang Bible. Ako, pastor, trabahantin mo karon, naa gisulti sa Bible. Bisan gani mga sundalo sa panahon ni Jesus Christ, giino niya nga, o sige, saon sa may angay buhaton na mo, Lord, hindi siya nga magkontento na mo sa inyong sweldo. Ay, nang mangutong. Ano pag-istoryahan sa Ginoo ba? Isultihan ng mga sundalo. Ay, nang mangutong. Di kontento sa inyong sweldo. Na mag-iuban nga di makontento. Mangita pa di kog laing trabaho ba? Na makahimong extra bisag foul. Alam kay naghimong mo sila dili pud maayo. Extra pa nga buhionon. Nanay asawa, nanay mga anak, mangita pag yung laing binuhat, di mangita kag kulang ra ang sweldo, di mangita kag extra. Kag mo extra. Kaya si Jesus, ayaw, kontento na mo kung unsay na. Ay mga information na bisa magtrabaho ta, na information sa Bible. Unsaon na to pagsunod nga malipay ang Ginoo, bisag na narbaho ta, naa sa Bible. Naa sa Bible pag nagtrabaho, nag-eskwela ka, unsa na pamagi nga makapalipay ka sa Dios bisag nag-eskwela ka, naa information sa Bible. Unsa man ka, trabahante or amo, employee or employer, naa sa Bible. Unsa ka pag dumala pud ang mga servants, naa sa Bible gyapon. Kumpleto. Nya kung ikaw na himong gitawag na to amo, master, gisultihan po na sa Bible nga ti man niyo ang taralon nimo o kanang tarongon nimo pag dumala ang imong mga katawhan. Labi na og mga sakop na mga Kristohanon, no? Labi na kung sakop sila sa household of faith. Mo na siya na information, mo na gusto sa Ginoo nga mahimong wise, maalamon ang iyang mga katawhan niya, harmless, dili sila makadaot. Reading of God's holy word for instruction, for information, and for revelation. Nayusahay ang kanang gitawag na ito mga sambingay. Ang Ginoo na siya explanation ana to reveal, no? Aron ipadayag niya. Kung dili ka magbasa, dili ka kabalo nga, ana di ay naibot pasabot ana. Okay. Paretong tumiaging Domingo sa atong recital, itong first honor na. Ang gi-prepare atong nga mensahe, wa pa na ko itong iwali na ko sa inyo ha. Atong 5 virgins, nakadong 10 virgins sa Bible, di ba? 10 virgins na ang 5 is foolish, ang 5 was wise, no? Anong kung sino nakapawise ato nila? They are preparing for their future. They are preparing for their tomorrow. The 5 foolish women nasa lamp without any oil. Ano? Nya wala po sila mag-andam og oil. Gawas nga wala na tubili, wala po sila oil. Nag-prepare. Whereas sa itong 5, gibutangan nila og oil, napa sila reserva. Wala pagkabot sa tungas ng gabion, isigsindi na sila. Kana bitong lamparahan nga naay siya'y puton, musiga man nakajot. Pag sindi mo, bisag walay gas.
musigan na kadyot, pero di na siya musigan sa riya, sama atong naaging oil. Kay musuyok man to ang oil mo ikonsumo ato nga magsiga. Tunga-tungas gabi nag-shout ang, nana po man nun, kinanglan na, isig bako din sila, isig trim na sila. Pagpasiga nila, siyempre ang musiga kato na oil. Ingon siya, uy, bahin tabi, kinaaman na oil niya mo, bahin ta. Ingon siya nga, dili, basin o dili niya mo mula hutay, taman unya. Hala, pangita na lang, kung na maligyan tayo na hala, pamalit ko inyo. Pero katong wise, ready sila. Ang oil nag-represent na may son of Holy Spirit. Manang pag-open sa gate, nakita, ang paunan, hingsulod sila, nakasulod sila sa gate. Ang uban, katong 5, wala pa, kaya nangita pa mag-oil. Darihan nakakaplag na sila dito, nanok daw sila, abrihimi. Wala na, sirado na. Nagulagway mo na sa rapture. Labisan pag mo-appeal unta ka sa rapture, kaya di, may ka naluwas, wagi kay labot. Naasa man ko nakabaluan na ang nag-reveal na siya. Nasa Bible. Na kung wala ko nagbasa, wala ko magtuon, di wala. Di pwede ka ma-inform kung magbasa ka sa Bible. For us to be wise and harmless, we need to read God's holy word. Dapat mabasa kita. Bisa kung saan nata kabisi, bisa pagdaghan pang may trabaho, pero bisa kung saan ka kwenta-kwenta, kina-studihan ako, pipila sa mga young people pa ganito akong i-studihan. May young people busy, pila ka oras ang imong gigugol sa imong social media. Sige daw, pintahon lang nato na. Di ba mas daghan ang mga gihimo nimo sa social media o sa uban pang mga panahon na dili kayo mapuslanon. Compare sa mga butang na naniglik ni mong mapuslanon. Nagampo ka, pila ka minuto nagampo ka. Pastor, mga 5 minutos. Nya pila pod ka kababad sa imong messenger. Digansi na gani imong prayer. 5 minutos imong prayer. Pakikistorya sa Ginoo, pero ang imong messenger 5 ka oras. Bisan pagkwenta ka 30 minutos imong messenger, gansi gihapon ang Ginoo kay nga naman 5 ka minuto imong gigugol, whereas imong messenger 30 minutos. Basa ka Bible, nagbasa ka 5 ra pod ka verses. Wa gali mo horot isa ka chapter. Pastor, sobra ra ganang 5 nimo kay ang 117 duha ra man. Duha ra man di ay. Ano? No, humanap ko pastor. Ang imong gibasa 2 verses ra. Pero ang imong gipagtan-aw mga reels, pila pa ka oras. Di ba kung atong susiyon, mas dako kayo ang atong gigugol sa mga butang nga dili kayo mapuslanon. Mo na sa mga butanga nga mas dali ta malingla, kaya nga naman dili ta nakagamot sa pulong sa Ginoo. So basahon na to, not only for instruction, not only for information, but also for revelation. Diha ay panayag sa Ginoo sa iyong pulong. Mabasa gid ka, basa. Kay ang pagbasa tunguna wala mo mga verses na, way mga chapters na tunguna. Gani din ang pagkasulatanan ba? Na pag-abot sa panahon kibali, gibahin-bahin nila to chapters into verses, then books by books na dayon. Hayahay na ganito sa atong panahon karon kay pwede ta by chapter magbasa. Kaysa itong una nga, mag-check ka asal ito, ang sa itong nga pahina ganihan. Dire-diretso na. Igibahin-bahin na lang na karoon, muna tayo Bible, ang tawag na, Bible. Gitawag na ang Bible, meaning sa Bible is book of books. Book of books. Libro sa mga libro. Muna ang Bible. Naikahulugan ng Bible, dili na kung basta na lang kayo, nangalan ang libro, dili. Naikahulugan na lang itong Bible. Wala pa ng bicycle. Ano ito siya bicycle? Kay duha ka buok ang ligid. Bicycle. May ka bicycle gani, ito ka duha ka buok ligid. Pero motorcycle, bot pa sa isa ra ligid, mono raman single. Pero kag bot pa sa bot Ano na bayo mo na siya? Tungkol kay duha na siya ka covenant gisgutan diha. Old
and New. Pero books of the Bible, books na siya. Book of books na siya. Compile. Pila ka libro ko na? 66 ko na ka libro. Gikan sa Genesis. Pila ka chapter ang Genesis? Nasa 60 sa kita sa Bible. Amen? Amen. Ya, kung na kay cellphone, ayaw pagsalitan ng apps lang sa Bible. Sa cellphone. May nang naagi kay Bible kay nalubat na imong cellphone o niya, brown out sa isa ka bulan. Wala, dili ka kabasa sa imong apps. Pero kung na kay Bible, di sa brown out, magkabasa kita. Nga naman, pwede mata mag-ispat. O mugawas na ita. Hayag na, magkabasa kita. Na kung apps na namatay ang imong cellphone kaya wala battery. Adi, nakaka-open. May itong nakitay Bible, no? Nakitay Bible. Anong tangible. Mahikap na to. Makita. If sa brown out, makabasa igyapon ta sa atong Bible. Amen? Weapon na to na eh. Ayaw mo kalimot nga, gihatag ni sa Ginoo to equip us, to fight, to deliver us. Mabitaw naluwas sa kinay Bible na nagsulti sa to. Kung wala pa, asa po ta-experience. Kaya kung giwalay, dili ko makawali, anak, kung wala pagibasihan. Basa kita. Basa. Ang Holy Spirit, bugayid sa to, asa ta magbasa ta. Siguro halang nga, kanang imong pagpamalandog, tinud-anay. Basa po, katika-atik report. Tarong nga yun. Kaya nga ron, ang Ginoo muliho para sa imo. The last but not the least. Amen? So nagampo na ta, na malandong tas Colosseum, nagbasa na ta. Siyempre, kaya nakaka-on man ka. Ingon sa Bible, Deuteronomy chapter 27 verse 10. Ingon ang pulong sa Ginoo. Application na ni. Nagampo na ka, nangamuyo ka, nangayo ka. Karon, nagbasa ka, na ang information, na ang instruction, na ang revelation. So, unsay buhaton nimo? Deuteronomy chapter 27 verse 10. Yun na po verse 10. Deuteronomy. Ingon siya, thou shalt therefore obey the voice of the Lord thy God. Kanang voice gisgutan diha, pwede na siya gikan sa pulong niya. No? Pulong niya, no? Isya, therefore, may kaganig therefore, that is conclusive word na siya. Thou shalt therefore obey the voice of the Lord thy God, and do His commandments and His statutes, which I command thee this day. So sa dihang namalandong, nangamuyo na ka sa Ginoo, dihatagan na ka sa Ginoo, namalandong ka, gipadaygan na ka sa Ginoo, nakabalaw na ka, naanak ka na katkunan. Sa di buhaton nimo, masagdan na nimo, isya sugta. Obey, buhata. Sa ato pa, ang pinaka-basic kining tulo, prayer, Bible reading, and obedience. Ang obedience na tumaikson is application sa imong nakatunan. Pag na-apply nimo na, diha nimo makuha ang garantiya sa Dios para sa iyang ingon. Now, ato makita maigsoon that obedience for good relation. Hangyo ta sa Ginoo, no? Nga maayo ang relasyon. Kung musugot ka niya, mamay gud ang relasyon. Pareha magud sa anak o ginikanan, sugoon ang anak, unya hingsugot pero nagmuktok ang ganing naong, o nagbundak-bundak pa sa tiil, nagbagot-but pang baba. Hinlakaw to pero ingon ang ginikanan, unsan bata. Ano? Mura makapanakla ang ginikanan. Pero ang anak, sa dihan gisugo siya, gisulti siya, hinghimo din siya, malipayon pa, hapsay kayo, ang ginikanan, magtana, okay, kayo ni bataa ba? Ibisag, ikapoy pa rin, pag yung buhat, gapon. Kana nga ginikanan, dahon-dahon na daan, unsay mahimo niya sa iyang anak. Nakuha na ito, amen? Kita na ng mga tao, mga makasasala, muhatag treatment, good treatment sa iyang anak, kay nakapalipay sa iya. Unsa na lang ka ang Ginoo? Maligid siya masayok. So kung atong i-obey siya, damo pag yun, sa nahimo sa atong ginikanan. Kaya ang atong ginikanan, limited raman. Labi na o, wala daghang mahimo, igo-igo ra. Maka nagplano man na sila para sa kayuhan na to, pero ang Diyos, unlimited ang Diyos. So, pwede siya muhatag sa ato beyond sa atong expectation. Amen? So, obedience, gikinahanglan nato na.
nakadungog na ta, naghangyo na ta, di padaygan pagyud ta. Oh. Obedience for good relation. Tungod kay masinuktanon ka, lipay gud ang Ginoo sa imo. Anak man ta, siya amahan. So, wala gyud amahan nga wala magunanaw kaayo siyang anak, labi na kung ang iyang mga anak masinuktanon. Gawon ora ganig maayong butang ang iyang ginikanan anang nagpabadlong, unsa na lang anang wala gyud mo pabadlong. Diba na? Practical speaking, gitudluan kita sa Bible nga fair. Pag-atiman sa mga bata, fair. Walay pinalabi, patas ra. Kung pagkanunan ko sila, pareha sila. Kung litson manok, dili tingali mapareha. Pwede ka, sige, litson manok, hurot paa. Tanan, anong mapatas? 5 imong anak. Hana, pagpalit o pila ka buwak litson manok ng naipaa. Ato lang in general, di na lang paatanan. Basta kay litson manok. Ano? Wala gani bisa badlong ng bata. Di na po ng bata ng madurang ng kaon, sugoon, di na magyod, masagod. Tawa kay mahimo, kay anak man mo na. Bisag naglagot ka anak, kay imong anak, imo ginangati manon. To be wise, fair gyapon, bisag badlong mo ni isa, kinang dili isa. Pero, mao gid ang monali mo. Pag ang imuhang bata nga masinugtanon, pag muduol, humok kayo ang kasing-kasing. Tinaw dili. Amen. Diba? Humok kayo sa kasing-kasing. Nabisan sa mga tinago-taguan na gito ni mo ta. For last recourse unta. Mukoy ni mo pagawas ni mo. Kaya nga naman, hinghumok imo kasing-kasing, kay buutan ning bataa. Masinugtanon. Ngayon ni kay ulo, naunta pero di lagsa. Murag dili ni magawas ang nasa sulod ba? Kaya nga naman, dahil ulo ning bataan ni ko. Akin nila! 50 ang giniman, 5 pesos rayata. Gawa ka na ra. Pero kung masinugtanon nga bata, pero yung kinami mo, G's lang, 1.20. Gidugangan pa, biyan sa iyang ni. Ngano, nakapalipay ning bata sa iyang kasing-kasing. Muna practical. Walay bias, dapat fair atong mga kabataan. Kaya maghuna-huna man na sila, matigulang na ka. Tigulang na ka. Kanara kay mo na imong kuan, pinangga, nakanaray mga timan mo. So, dapat atong manang ginikanan, at imanon, pinato gihapon unta. Patas. Amen? Pero nga nung naikos ang ginikanan na kukos, kaya nga naman nasa pinalabi na daan sa iya pang panahon. Ang Bible, insakto gid ang Bible. Kung atong sundon ng Bible, fair ang imong pag-atiman sa imong mga anak. Wala siya kay nga siya ra may pinangga anak, dili gipangga bili mo tanan ko pa. Bisag lalaki babae na siya patas. Amen? Obedience ang dahilan ng amation. Aron mahimong humo ang kasing-kasing sa atong master. Obedience. Ipadaygan na ta, ipakat-o na ta, niya naghangyo ta. Pag imo nang i-apply, obedience ang tawag ana. Pag nag-obey ka, nakapalipay ka sa nagsugo ana nimo. So dinhi ato makita maigsoon not only obedience for relation, good relation, but also for provision. Supply. Diba? Musugot ka. Ngayon, ginikan siya nga, ni IJs, nakaw, ay saba sa imong mga igsoon. Naya kung nakita ko na ang ilang treatment sa mga bata, aking ibisiban, okay, madali-dali mo po din ang bata. 5 kabog ang anak. Susugoon to, stong, dahil dong. Mapalingog-lingog ra. Stay ka. Pero kung isa, hindi pa ka na. Saan din naman, paano mo rin mo rin siya. Di mo di ay. Kapag mo magsugot itong isa, isugod po kutro, nag-imo ra gihapon. Isugod po kutro, pag uli na yung doon. Magtimaan na rin ginikanan. May mga bata kaya dali ragit siya. Hangyoon.
Ano? Di mo na parehatan na itong mga anak. Pero naka-extra na pagbati nila nga anak, gihapon mo sila. Patas. Pag magpalit ang litson manok karon, di siya ka nagahigulo, papinuno mo kauna. Nga naman, tungod kay anak, manimo lang siya. Pero dili mawala ang note sa imuha, nagahe ka gulo. Anak, gihapon ka, pero gahe lang ka gulo. Nasabta na ito mga igsoon. Mo po na sa atong Diyos. So gusto ka mabutangan sa ginubarka ka nga, butan kini nga bata. Akong anak ni. Pagdangoy gani mo, Lord, tabang. Kay malumo ba siya kasing-kasing? Kung naigini ka ng malumo kasing-kasing, patagday na sa iyong mga anak, kus na lang ang Diyos. My son, to be wise and harmless, we need prayer, we need Bible reading, and obedience to equip us. No? What is siya? Not only for good relation, not only for provision, but also for satisfaction. Kung saan satisfaction? Katagbawan. Ay, reason po ang tao walay katagbawan? Hangul. Hangul. Bisag dili na iya, beyond na sa limit, himuon pag ina, kaya nga naman, hangul man. Gusto po niyang maiya itong uman, nga dili na iya. Pero gusto sa Ginoo, satisfied ka. Supplyan ta sa Ginoo, nag-aantang satisfaction, na kung unsay angay ra sa ato, lipay na ta. Mo na satisfaction. Na kung satisfied ang tao maigsoon, hapsay ang paminaw sa pagkinabuhi. Amen? Ano ito isa na? Nagtyaga man ka anang imong Corolla dahil nga daot naman na. O pero kusog hapon mudagan. Pero kay daot naman ng chassis. Pero mudagan pa man. So may purpose ninyo. Kalibutan. Kanang gitaw na to, nag-improve pagid ba? No, nag-improve pagid ang kalibutan. Tingali, mabot na ng panahon tingali nga. Ingong palagi itong kailan ako, mabot daw ang panahon. Kanang cellphone na to, karon nga gagmay. No, gagmay, permiro ito muna, gagmay yung cellphone, di ba? May gagmay na ito yung cellphone. Napay gagmay ito muna. Ana, nadugay, ina ni kadako, yung dako-dako. Karon, hindi dako-dako, no ba na? Ang ana-ana na. At least, kung ko kayo mag-ana-ana, kaginoy kadako. No? So, gilaparan ani. Yan na, pa'y tablet, pag yun, gawa sa imong cellphone, katong Android, na pag tablet. Na pa'y notepad. Ano no? Insya, maabot daw ang panahon nga dili na ka magdaldalag charger na igo na lang daw kung bisay ko nga mahal ako binuangan naman po ko nimo. Kaya kung asa daw ko mato dito, anaon daw nimo kahangin no? Shhh! Forma na nimo tablet nya transparent daw na. Kung binuangan naman po ko nimo. Siya lagi maabot daw ng panahon iko kulatan na to na. Hantod karon, nawala lang sa ministry ba? Gihulatan ba ako na? Basta hindi mo abot rotong giingon na, pero siya nawala na sa ministry. Na mabantay lang po tayo nga dito mga awa sa ministry. Kasi kampo kita maigsoon, no? Kay daghan kaayo na nangagdaot sa ministry. Ang uban nangahulog sa tulay. Ang uban kwarta. Na may mga pastors na nanigulang sila, nangamatay sila, nanagit sila sa trabaho. Mawala akong ipangandoy yung ta. Nga, kanus amo balik ang Ginoo o kanus ako taman sa kalibutan, at least magpabilin unta ko diya sa pulhaton gihapon. Mapuyog na gihapon ang tata gihapon. Kaya itong namatay mga ganing ko, mga gihaya ko ninyo, palitan mo ko ninyo itong 500,000 na itong lumon daw, lumon naman ito, kahit mo. Ayaw ko nyo palitin anak. Gamitan na lang ng kwartaan para sa bulhaton na makakuha patagdagan ka lang. Pwede na kong limisan ko ninyo balik kung mamatay ko, ikaso mong kanit. Kaya nga lang, Pastor, honor maguna, honor na ko, hinoon, sa laing bahin. Pero ako, pwede rin kong limisan ko ninyo sa habol, ilubong ko ninyo, asa ko ninyo lubong, may problema. Pag ako sarap siya, bakuron, ramanta. Ibilir naman gihapon na. Importante na atas bulhaton. Amen?
Be wise as a serpent, be harmless as a dove. Tulo ka buok diha ang pinaka-importanting punto. Prayer, Bible reading, and obedience. Kung ato